Lazarus comes back to life. Okay, himala ng pag-asa, muling nabuhay si Lazarus. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Buhay na buhay ka. Buhay na buhay ka. Amen. 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 Ano ang himala? Ang himala ay isang pambihira. Sabihin niyo, pambihira. Pambihira. Madalas na hindi may paliwanag na pangyayari na lumalabag sa mga batas ng kalikasan, na karaniwang iniuugnay sa intervention ng Diyos o supernatural na kapangyarihan. Ito ay nangangahulugan ng isang pangyayaring nagdudulot ng paghanga, tulad ng biglaang paggaling o pagligtas sa mga imposible na madalas na nagsisilbing tanda ng presensya ng Diyos. So ang himalang ginagawa ng Diyos o nangyayari sa buhay ng isang tao, kapag hindi maipaliwanag ng siyensya, ng science, ibig sabihin yan ay totoong himala ng Diyos. Kasi lumalagpas sa kakayahan ng tao o ito'y nagiging supernatural, no? Hindi maarok. Talagang hindi ka panipaniwala. Pero naniniwala po ba kayong kung si Jesus ay nakagagawa ng himala noon, ay siya pa rin makagagawa ng himala ngayon? O pinaniniwalaan natin yung nagsabing walang himala. Pero sa gabing ito, lahat naniniwala kung tayo'y may himalang. Ang tayo nga lang kung makarating sa gawain ito ay isang malaking himala. Sabi nga, every blessing is blessing. Ay, himala yun. No? So, pero ang pinakadakilang himala, hindi yung gumaling, hindi yung patay na buhay, no? Kundi yung taong makasalanan, totoong nagbagong buhay. Amen. Yung himala. Amen? Kaya, one of the ministry of Jesus Christ is to do the miracle. So ito yung talagang isa sa ministeryo ni Kristo ang gumawa ng mga himala. No? Dahil kung titingnan natin mula sa Genesis hanggang Revelation, daming himalang ginagawa ang Diyos. No? Nandyan, di ba, yung dagat, biglang natuyo, nahati sa gitna, tumawid ang kanyang mga Israelita. No? So sa bagong tipan, ang dami rin himala, no? Doon sa kasalan sa kanan, no? Yung tubig naging alak ng ginawa ni Jesus. No? Nakaraan na lang yung bula na mula sa simula, inborn ay talagang nakakita. No? Yung kitong gumagaling, yung demonyo lumalaya sa isang tao, yung nakakalakad si Jesus sa babaw ng tubig. No? So, yung pilay na kakalakad, yung paralyzed, na bubuhayan ng ugat, muling lumalakas, na-restore ang kanyang katawang lupa. So, dito naman, patay na, muling nabuhay. Sabi nga sa verse 11, si Panginoong tinunghayan, idinugtong pa ni Jesus. Natutulog ang kaibigan natin si Lazarus. Pupunta ako upang gisingin siya. Yan. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, narinig mo, natutulog lang si Lazarus. Kaya kung natutulog ka ngayon, nagpa-practice ka na. Di baling
walang tulog kaysa walang gising. Yan. Medyo inaantok pa ako kasi wala akong tulog dahil madaling araw, nasa ambil na kami, nagsabiyahin na. So, ganun ang buhay, mga kapatid sa Panginoon. No? Di baling walang tulog kaysa walang gising. Dahil dito sa Ebanghelyo, no? Natuluyan nang nakatulog si Lazaro. No? Kasi sinabi ni Jesus natutulog lang, ibig sabihin, patay na yun. Alam niyang patay na. No? Kaya, para di ka mapagkamalang patay na yun, huwag kang matulog.